Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, latest news. Ito malaking pasabog ito. Ex-Justice Carpio nagsalita na. Nako, dapat itong malaman ng lahat. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago natin simulan to, yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. Pasupport na din po ng ating kaibigan dito po sa baba. Ito po, Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Subscribe na rin nyo na rin po. Maraming salamat. Okay? At ito na nga, simulan na po natin ang video ito. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, kanina po isinare ko sa inyo yung about po kay Tambaluslos na wala pong kalaban ngayong darating na 2025 midterm election. Ito po, mayroon naman pong lumabas, no? Romualdez muling tatakbong walang kalaban sa eleksyon. Nako. Ayan mga kababayan, marami po ang nababahala sapagkat mas lalong lumala ang kontrobersiya mga kababayan at tila, no? Mayroon pong news blackout na sa mainstream media tungkol po sa issue ito. Wala po tayong nababalit na wala pang nagpo-post something na mainstream media, no? Kasi nagtataka po ang ating mga kababayan, no? Dahil sa pagkakataong ito mga karibin natin, mas lalo pa ring magiging makapangyarihan yan si Speaker Martin Romualdez at maaaring siya pa rin ang maging speaker of the House, no? After midterm election. Yan mga kababayan. Ano ang inyong masasabi niyan? Ito kasi naisip ko, no, dagdagan ko yung kaninang vlog natin, dagdagan ko na lang ngayon. Dalawa po ang naiisip ko mga kababayan. Unang-una, ang naiisip ko po, ito opinion pure opinion po ito, mga kababayan. Ang naiisip ko po, baka po nabayaran ang ating COMELEC. Yan hindi mo maiwasang isipin yan Malamang ikaw na nanonood yan, ganun rin ang iniisip mo, di ba? Pangalawa, kung hindi man nabayaran ang COMELEC, baka itong kalaban niya ang nabayaran. Di ba? Hindi yun it's not impossible. Posibleng nangyayari yan sa totoong buhay, di ba? Kaysa naman magagastos ka pa. Eto, let's say lang it's just an opinion. We're just making example, mga karibin natin. For example, wag ka nang tumakbo, ito 1 billion, bang. Tatakbo ka pa? Tatakbo ka pa? Ito, 1 million pa, 1 billion pa. Boom, tatakbo ka pa? Ibig sabihin mga kababayan, from the very start, may investment na po sila. Kaya nga no? Kaya nga pag nanalo na po sila, doon na po yung return of investment, ROI kumbaga, di ba? Naku po. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? Marami pong nag-comment patungkol dito, pero well, anyway, ano pong inyong reaction? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, itong video naman po ang bigyan natin ng reaction. Ito na po. Pag-usapan natin ngayon ang article na sinulat ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Isinare ito ni Doc Loren Badoy at ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senator Bato is a very powerful message itong sinulat ni Justice Carpio. Dito ako na-attract sa last sentence or paragraph na niya. Galit na Sabi niya, let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. So, anong ibig nyo sabihin sa revolution of accountability? Kumilos na daw tayo. Sabi niya, the betrayal must end. This theft, yung pagnanakaw. This theft must end. The silence must end. Tayo, yung mga nananahimik. The silence must end. The time to act is now. Kumilos na daw tayo. Nananawagan na. Ano ito? Another people power.
I don't know, with the former Chief Justice. Ang title sa kanyang article is The Blind Leading the Lost Nation. Eto mga kababayan ipapaalam lang po natin sa lahat na si ex-Justice Carpio po ay hindi po yan pro Duterte mga kababayan, no? Pero ngayon nagsasalita against the government, no? Pinaalalahanan ko lang po yung ating mga kababayan, no? Kasi nakita ko rin po itong si ex-Justice Carpio, mga karibin natin na nagkikriticize din po ito sa mga Duterte. Pero ngayon, sa pagkakataong ito mga kababayan, eto, gobyerno mismo ang krini-criticize niya, no? Ito, constructive criticism ito, no? Criticism. Kasi gusto niya lang naman mabago ang ating gobyerno patungo po sa magandang kinabukasan. Constructive nga, no? Constructive criticism. Pero ewan ko lang kung maging constructive po ang dating nito, pagdating naman po sa ating administrasyon. Betray. Sino yung bulag na leading the lost? Tayo yung lost. Sino yung leader natin na bulag? So, meron siyang quote sa opening paragraph niya. Sabi niya, Hindi lang bulag. Nako, mga kababayan, hindi lang po bulag. Kasi kung napanood niyo po yung yung episode ni Sir Ted Filon, yan mga kababayan, sinabi niya po hybrid. Nako, hybrid daw yung administrasyon na yung gobyerno natin ngayon, no? Sapagkat hindi lang ahas, kung di kalahating ahas, kalahating buhaya. 'Di ba? Kung napanood niyo po 'yun, napakaganda po. Marami nang gustong sumasabog na po ngayon, no? Yung damdamin ng mga kilalang personalidad. Like for example, ex-Justice Carpio and Vice Ganda also, no? At saka yung sinabi ko nina, si Sir Ted Filon, yan, mga kilalang personalidad, no? Medyo hindi na nila gusto, no? Yung kalakaran, sistema ng ating gobyerno ngayon. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Quotation ito ni Martin Luther King Jr., yung Black Africa, yung black leader sa US protest movement ng mga Black Americans. So, isang bayani si Martin Luther King sa US. So, kung hindi ka daw magreklamo sa kasamaan, nananahimik ka lang, kasama ka na nila. You are cooperating sa gumagawa ng kasamaan. So, ang dinidiscuss niya dito, sabi niya, the halls of Congress and the Senate, niloloko nila ang taong bayan. He is referring to yung 2025 national budget. Okay? Sabi niya, yung lawmakers, their spectacle of greed and indifference has condemned 900 million Filipinos to despair. They are now leaders. They are traitors. Kaya nga mga kababayan niloloko lang tayo dito sa 2025 budget, national budget. Eto yung mga budget nila from President, Office of President, Senate, House of Representatives, at saka DPWH, no? Etong apat na itong departamento, ang tataas po ng budget. Mga dinagdagan po yung budget. Wherein, no? Pagdating po dito sa Department of Education, modernization ng armed forces, mga karabin natin, subsidy ng PhilHealth, tinanggal, at saka mayroon pa marami pang iba yung mga binawasan, no? Hindi lang po ang mga ito. Binawasan po nila. Yung iba tinanggalan ng budget. Tapos ngayon, magdadrama sila, i-restore yung mga kasi nag-ingay po ang taong bayan. Kaya sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr., i-restore niya yung mga dapat, yung mga critical project, yung sinasabi niya, no? Critical projects, no? I-restore. Ito talaga, hindi ko alam kung niloko na lang ba tayo nila dito no? Nako. Ibig sabihin lang nito, hindi ka talaga sinusunod, no? Hindi ka nasusunod. Ba? Kasi kung nasusunod ka, hindi ganito kapangit yung yung budget. Sinasabi nga nila, napakapangit po ng budget ng 2025. Kung nasusunod po ang ating presidente, dapat in the very first place, no?
kung may ibibeto man siya, it's not the Department of Education, it's not the modernization ng armed forces. Hindi po yan. Kasi yan po ang mahalaga eh. Ang edukasyon at ang pandirigma. Di ba? Oh. Di ba? Parang niloloko lang tayo dito. Wow. Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. So, parehas ito sa sinasabi o sinulat ni Father Jerry Orbos na ang mga leaders natin ngayon, according to Father Jerry Orbos, are the modern day Herods. Herod, yung hari sa panahon ni pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Instead of being the Messiah na mag-aahon sa atin sa kahirapan, itong leaders natin, sabi ni Father Orbos, pinapahirapan. Sila lang ang yumayaman, samantalang ang Pilipino getting poorer and poorer. So, to me, ito rin yung pinaka-mabigat na article na nabasa ko so far tungkol sa... Ito na lang talaga. Dito na lang sa domestic history natin. Kung napunood nyo po yung pelikulang General Luna, no? Sinabi po doon ni General Luna, mga kababayan, no? Na hindi banyaga ang tunay na kaaway, no? Ng mga Pilipino. Kung di kapwa Pilipino rin, mga kababayan. Ito na talaga yon. Ngayon, mas naiintindihan natin in a broader thinking, no? Yung sinabi ni General Luna. Although naintindihan natin doon sa concept na yon, doon sa istorya ni General Luna, di ba? Kasi nga, no, mga negosyante rin eh. Yung nandun, di ba? Hindi. Sabi niya, hindi mga banyaga ang tunay nating kaabay. Tunay nating kaaway ay kapwa Pilipino rin. Yun nga. Eto na. Dahil nga sa kasakiman ng mga nayutak na ito. Imbis na tulungan yung kapwa Pilipino nila na naghihirap. Mas lalo pa nga nilang pinahihirapan. You know, may napanood ako kanina, isang babae kanina sa Facebook, mga kababayan. Hindi ko lang maano yung ano niya, pero ang concept ng content niya, pinapaliwanag niya po kung bakit, no? Bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi niya po, patuloy pong pinahihirapan ang mga Pilipino, no? Para hindi nila malaman ang tunay na nangyayari, no? Yung mga budget nilalagay doon sa mga hindi napapakinabangan masyado ng Pilipino, sapagkat ang gusto ng mga politikong ito, no, ay walang alam, ano? Like for example, yung Department of Education, di ba? Binawasan ng budget para ano? Para hindi ma-improve, di ba? Para hindi ma-improve yung learning, no? Ng bawat isang Pilipino. Bakit daw? Sabi niya. Sabi niya po, ganoon talaga. Para maging mangmang, no? At hindi magtanong ang ordinaryong Pilipino. Kasi hindi ka nga talaga makakapagtanong sa ngayon. Kasi, tingnan mo. Magtatanong ka pa ba kung gutom ka? Diba? Magtatanong ka pa ba kung wala kang alam? Siyempre, hindi ka na magtatanong. Yung, mapofocus kasi yung oras mo for survival na lang eh. Diba? For survival na. Paano ako makakasurvive ngayong araw? Doon lang ako magpo-focus. Magtatanong ka pa ba kung bakit nagiging ganito ang ating kalagayan ngayon? No, hindi na po. Ngayon, survival, di ba? Ngayon at yung bukas, at susunod na bukas, yun na lang yung iisipin ko. Ganun pala ang strategy yung ginagawa ng mga hinayutak na to. Ginugutom, ginagawang mangmang ang mga ordinaryong Pilipino para hindi na makapagtanong sa kanila, para mag-focus na lang for survival. Nako naman talaga, oo. Pangyayari sa politika. Grabe. Sabi ni Justice Carpio, let us... Pero buti na nga lang mga kabayan, buti na lang at meron na pong social media. You can take your time working, no? Listening to the social media, kung saan mo mang gusto, Facebook or YouTube, no? Mga balita na mga social media content creators, no? Doon na lang. Pwede mo nang pwede mong pagsabayin.
That's the power of the internet, mga kababayan. Palapakan po natin. Kaya ngayon, imposible na po na yung mga ordinaryong Pilipino hindi nila malaman yung mga nangyayari sa ating bansa, no? Not means words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore yung pinunit, tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Yan yung mainit na issue ngayon, yung nakalagay sa konstitusyon na ang education sector dapat ang may pinakamalaking budget. Correct. Yan, mga kababayan, no? Isa rin po yan sa nagpapainit sa damdamin ng mga ordinaryong Pilipino. Because ngayon, alam po ng taong bayan na nalaman na po nila because sa pangyayaring ito na dapat, kasi noon hindi naman alam ng mga tao na ang edukasyon pala ang dapat may pinakamalaking budget sa buong departamento, sa buong gobyerno natin. Dapat edukasyon pala ang mayroong kahit ako hindi ko nga alam no? Nalaman ko na lang dito ngayon. May pinakamalaking budget dapat ang edukasyon. Bakit nila tinapyasan? Yan na nga po yung sinasabi ko kanina. They want us, no, na maging tag dito. Hindi talaga educated, no? Unlike sa other country, no? Para maging mangmang nga ang Pilipino. Maging mangmang para madali nilang mapaikutin ang Pilipino. Diba? Ang mga ordinaryong Pilipino. That's why they cut the budget at sumunod pa itong nagmamahalang bilihin so that you can focus on survival. Diba? Yan po ang nakuha ko po ang idea yan doon sa babaeng napanood ko na sa Facebook. Hindi ko lang makredit, nakalimutan ko pa yung pangalan. Pasensya na. Pero kung sino ka man, palakpakan po natin siya. No? Napakagaling po ng explanation niya. Napakagaling. Pag nakita ko po ulit yung video na ipapakita at ipaparinig ko po sa inyo mga kabayan para kayo mismo personal yung marinig sa kanya yung gusto kong iparating. Kasi yung akin, no, parang ano na lang yun parang shortcut na lang ng sinabi niya. Okay? Alright mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Yan, huwag din po kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel mga kababayan. Palike na rin po. At sa atin pong kaibigan, ito po nasa baba mga kababayan, Your News PH, nagbibigay rin po siya, nag-share din po siya ng mga importanteng update dito po sa ating bansa. Pasubscribe na rin po. Maraming salamat mga kababayan. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.